Isang mapagpalang araw po ng Sabado, January 10, 2026. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please don't forget po muna to like and subscribe and then hit na rin ng notification bell. Maraming salamat po. Sa kasalukuyang update natin o pinaka-update natin na lagay ng panahon, wala naman po tayong bagyong minomonitor ngayon sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong nakikitang LPA sa ating Tropical Cyclone Threat Potential natin na tawag. Balikan natin yan mamaya. Mamaya alamin natin yan. Pero dito po muna tayo sa ating tinatawag na forecast weather condition. So eto meron tayong tatlong weather system. Meron tayong shoreline, easterlies at northeast monsoon. Alamin natin yan. Kaya dyan lang kayo. Sa area po ng Bicol Region, Aurora, Quezon, Rizal, Laguna, Marinduque, Romblon at Northern Samar, ang weather condition po sa mga lugar na yan, cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms ang mararanasan dahil po sa shearline. So ang shearline ay yung kumpul na ulap dahil po sa salubungan ng malamig at mainit na hangin. Diyan po nade-develop etong shearline na may chance magpaulan sa mga lugar po na aking binanggit. So kapag nagkaroon tayo ng moderate to heavy rains, may chance ng mga pagbabaha sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area. Ang nalalabing bahagi naman po ng Eastern Visayas, Dinagat Islands at Surigao del Norte ay patuloy po makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa easterlies. Alam nyo, yung easterlies talaga ang patuloy talagang nagbibigay ng hindi magandang panahon sa ating bansa. Dahil sa easterlies, nabubuo ang shearline at dahil sa easterlies, nagkaroon tayo ng medium chance na maging tropical depression na low pressure area. So ang easterlies mga kaibigan ay may chance pong magbigay ng mga pagbabaha sa mababang lugar, yan po sa Eastern Visayas, Dinagat Island at Surigao del Norte. Landslide din sa mga landslide prone area kapag nagkaroon po ng moderate to heavy rains anumang oras. Samantalang sa Metro Manila, sa may Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Nueva Ecija at Bulacan, ang lagay ho ng panahon dyan, cloudy skies din ang mararanasan na meron pong mga light rains. Pag sinabi natin light rains, mahinang pag-uulan dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. Kung napapansin ho ninyo, pag gising natin sa umaga, medyo basa yung paligid, yung mga bubong natin may hamog, yun po ay dahil sa amihan o northeast monsoon. Yung salubungan nila ng easterlies, yung malamig at mainit na hangin, yan po yung naging isang epekto. Kaya nga, lagi ko sinasabi, pag amihan season o northeast monsoon, hindi naman yan nagbibigay talaga ng mga malalakas na pag-ulan. Pero dahil sinasabayan niya ng iba't ibang weather system, nagkakaroon ng double o dobling epekto. Kaya imbis na light rains, nagkakaroon ng heavy rainfall warning sa mga lugar na naapektuhan po ng northeast monsoon. So dito naman po tayo mga kaibigan ko, sa nalalabing bahagi po ng Luzon at nalalabing bahagi ng ating bansa ay patuloy din pong makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains dahil po sa northeast monsoon at easterlies. Yang tatlong pangunahing weather system na yan ang patuloy po nakakaapekto sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. So clear na tayo dyan at alam na natin yung pinakadahilan kung bakit nakakaranas ng maulap na kalangitan at medyo may mga pag-uulan din lalo na sa hapon at sa gabi dahil sa tatlong weather system. Ito naman sinasabi kong banta ng low pressure area na nakikita natin at ngayon po ay nasa medium chance na kategorya ito para maging tropical depression or mahinang bagyo ay kalalabas lamang, bagong labas lamang. Ito po, sa pagitan po ng week 1, January 9 hanggang sa January 15, kahapon pa ito actually nagsimula, ay consistent na dadaan po etong LPA na medium chance na maging isang tropical depression sa Eastern Visayas. Pero dyan naman sa week 2, January 16 hanggang sa 22, may pagbabago sa direksyon. Dadaan sa Eastern Visayas at dedirekta dito sa North Luzon. Yan po yung nakikita natin sa ating tropical cyclone threat potential o sa tinatawag din natin na advanced weather system natin.
Marami nagsasabi kung ito ba ay magiging malakas na bagyo or magiging typhoon or magiging super typhoon. Sa ating pong pinagbabasihan na model o weather model doon sa ating tropical cyclone threat potential, hindi ito nakikita na magiging typhoon o super typhoon category. Bagamat ito ay may chance na maging tropical depression, pero huwag kayong mag-alala, tropical depression kasi yun is mahinang bagyo lamang. Kaya naman pinag-iingat kayo ng Eastern Visayas, pinaghahanda ang Eastern Visayas, ilang bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Mindanao sa posibleng magiging banta ng low pressure area sa mga susunod mo na 3 hanggang 5 araw. Yan po possible na magpakita etong LPA na yan. So kinakailangan lagi po tayong nakamonitor at nakabantay sa lagay ng ating panahon. Madali naman nating malalaman kung merong sama ng panahon o merong low pressure area. Tignan nyo lang sa ating update araw-araw, nagbibigay po tayo ng update dyan. At para din nalalaman natin ang lagay ng panahon. Sa ngayon, wala naman tayong nakataas po, no? Sa ngayon, as of now, na gale warning at mga heavy rainfall warning. Wala rin po tayong nakataas na medyo malalakas sa pag-ulan sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pero yung mga light rains, no, moderate to heavy rains, nangyayari naman yan, lalo na bandang hapon na at sa gabi. Kaya kinakailangan na magdoble ingat tayo. Uulitin ko, summarize natin. Meron tayong 3 weather system. Ano-ano ho yun? Itong easterlies, northeast monsoon, at ito pong shear line. Yan yung pangunahing weather system na nakaka-apekto sa Luzon, Visayas at Mindanao. At ito namang LPA na ating namomonitor ay nasa medium chance na kategorya para maging isang bagyo within the next 3 to 5 days. So, imo-monitor natin yan at patuloy po nating babantayan. Sa ngayon po, yan po muna ang short update natin sa lagay ng ating panahon. At muli, ipapaalala ko bago umalis ng inyong mga bahay, magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban ho ito sa mga biglaang mga pag-uulan lalo na po sa hapon at sa gabi. Maraming salamat po, magandang araw po at God bless po sa inyong lahat.